Sige. Pastor, is it a gift of is it a gift of celibacy or Yung kanina po, yung kanina po, matatawag po bang di po celibacy po pag pinili po na manatiling single po para mag-serve kay God? um, Matatawag po bang gift of celibacy? matatawag daw bang gift of celibacy Well, yung kung dinicide mo? Yun ang tinawag ng Panginoon. Not everyone is given that gift ng celibacy. Pero, kinlarify niya na it's not yung decision not to marry in itself, kundi decision not to marry for the sake of the kingdom. Kasi merong mga tao na talagang wala lang, parang okay lang tumanda, walang hindi yun ang sinasabi ng Panginoon na gift. Ang gift yung kakayahin mo dahil or for the sake of the kingdom. Binanggit ng Panginoon dun those who were made eunuch by God, who were born eunuch, ito yung pinanganak na walang capacity talagang to enter into marriage. Siguro physical defect o mental defect. Meron din ng mga eunuch made by man. Ito yung inilagay naman sa isang posisyon na talagang hindi siya pwedeng mag-asawa. Preso siya. O kaya, doon ka sa destino ka sa Kalayaan Island na doon ka lang permanente, hindi rin pwede. Pero meron din daw mga eunuch who decided to be eunuch because of the kingdom. And sabi, yun ang binigay ng Panginoon sa kanya. So kung hindi ka nagpo-fall doon sa category yon, you must always consider marrying. Open doon sa pag-aasawa lagi, pagka ganun. So, Pastor, can you give some like specifics, like for example, for a young man na pwede niyang i-pursue? Kasi yung iba, like yung experience ko before, parang pag single ka na tumatanda and then parang seryoso ka sa Bible, parang sasabihin, no, pwede ka mag-pastor. So, what are the like specific opportunities that a young man or a woman na pwede niyang i-grab habang single siya? Just work close with the pastor. Actively live doon sa concept ng church and churchmanship. At doon mo makikita yung service. Doon mo makikita yung pwede mong gawin. At kung may makita ka ron that burdened your heart, pwede kang lumapit sa pastor. At yung, we cannot really give specifics na ito ang pwede mong gawin. Kasi iba-iba yung kalagayan. Also, katulad nga sabi mo, meron sa amin kasing dalawang members na kaya sila umalis sa mga churches nila. Ang assumption kasi kagad magpapastor siya. Kasi nag-aral siya sa Bible school, kahit saan siya magpuntang church, yun ang assumption at parang, sayang naman yung pinag-aralan mo. So, if we are close to God really, meditating upon His Word and always communing with God, magiging sensitive tayo talaga kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Follow-up question po sa question po. Kasi po, paano po pag may desire ng isang single to study further sa God's Word? Though hindi pa niya nakikita yung sarili niya sa pastor, though he want to serve the Lord, can he pursue studies na pwede makatulong sa single? Okay, ang pag-aaral natin ng katotohanan, hindi lang yun para sa magpapastor It should be for everyone. Kung may opportunity ka, gawin mo yun. Ang problema ko lang sa mga institutions, ang assumption magpapastor ka. Pag pumasok ka sa isang training institution, ang assumption ka agad magpapastor ka. Hindi naman yun, yung passion for truth, hindi lang naman yun ang only sign
for pastorate. In 1 Timothy chapter 3, yung qualification ng pastor, ang unang-una, if anyone desires, it's unfortunate that it was translated as office of the bishop, when it should be translated as yung susunod, he desires a good works. If everyone desires, at yung word na desire, literally is reaching forward. Yung bending to reach forward para inabot mo. In other words, involved ka na doon sa mga bagay na associated with pastorate. Masipag ka mag-aral, mapanalanginin ka, nagagamit ka na sa preaching, at nakakapag-lead ka ng mga grupo, then the church will discern and the pastor will discern. Maybe you're being called by the Lord. At doon ka na lang sisimulang 2 Timothy 2:2. That which I entrust to you, entrust them to faithful men. Ibig sabihin, may faithfulness kagad. So, okay lang na mag-aral, basta hindi mo gagawin yun as the sole indication na magpapastor ka. Regarding sa marriage, syempre, iba ang magpapakasal. Ang tanong ko po, lahat po ba ng magpapakasal ay may authority to mandate wedding? Mandate wedding po. Yung pagka may authority po ba sila? Lahat ng magpapakasal sa may authority po ba na magpakasal? Or What do you mean, may authority magpakasal? yung kakayahan po na maging one body yung dalawang Yes, if you can commit yourself doon sa tao, kasi yun na naman ang wedding is a covenant, marriage is a covenant. If you are willing na i-commit yung sarili mo ron, then you can marry. Ano bang nasa mind mo na? Baga, any person po, like walang dapat may standard yung iba sinasabi, dapat stable ang iyong income, dapat meron ka nitong ganyan. Meron lumapit sa akin doon nung few months ago, nandun ako sa Bacolod, may lumapit sa akin na mag-asawa, may karga-kargang bata. At nagpasalamat sila sa akin dahil daw sa akin, nagkaroon sila pag-asawa. Tapos hindi ko matanda, tapos pinaalala niya sa akin. Naalala ko na, 5 years back, lumapit sa akin yung dalawang yon. Sabi niya, gustong-gusto na nilang mag-asawa, pero wala pa silang pera. Wala pa silang titirhan. Wala pa silang itong ganito. Sabi ko sa kanya, magkano bang iniisip mong kailangan mo? Di sinabi niya yung mga, sabi ko, ang sabi ng scripture kasi, if you have food and clothing, be content. Kaya mo bang kumain ng 3 beses mag-aral? Sabi niya, kaya naman po. Kaya mong bigyan siya ng shelter. Hindi kailangan marang niya. Kaya po. Then magpakasal kayo. Kung talagang... So, ginawa nila. Simple wedding, walang handaan, tumira sa isang maliit na bahay, at binild up nila yung kanilang family. After 5 years, maganda na yung kanilang kalagayan. Pero pumipigil sa kanila lagi noon, wala ka pang pera, huwag ka muna huwag ka muna mag-asawa, kailangan ganito, kailangan ganyan. Yun in fact, nakapagpa-delay sa akin, sabi ko, hindi ako mag-aasawa hanggat wala ako sariling bahay, kumpleto sa gamit. In fact, nagsimula ako. Bumili ako ng isang dining set, saka sofa. Sabi ko, magandang simula na to. Iniwanan ko muna sa bahay ng kapatid ko. Yung kinain na ng anay, nasira na yun, hindi pa rin ako makapag-asawa. Pumasok lang sa mind ko, baka kasi meron dito tayo mga attenders na mga nasa senior high school or going to college. Para rin mag-guide sila in terms of ano yung mga dapat nating, ano yung pointers or dapat i-consider, what courses, and course ang pwede nila i-consider o pwede nila i-take. Or magre-rely lang ba sila sa parents nila, kung i-take ng parents nila, something like that. So itanong, anong course ang layo yata? Pointers or consideration na pwede mong ibigay sa kanila para, kasi di ba minsan sa mga senior high school natin, minsan hindi pa sila decided ano talagang course ang kukunin. I don't know if this is something part of your
Something like may mga pointers Oo. or guide or consideration para lang din matulungan sila. Unang-una yung gift mo. Ano yung kakayahan mo and what you're happy to do. Ikalawa, yung motivation mo. Bakit ka kukuha ng isang bagay? Bakit ka kukuha ng course? Kung ang dahilan lang is malaki ang kita rito, then it's not a good motivation. So, kung natatandaan nyo yung topic ko nung nakaraan, yung career, paano natin malalaman kung I'm in a good career, I have a good career, dalawa yung tinitingnan natin. Kung tandaan nyo, di ba, yung implicit, saka, explicit, ano yung term na Explicit and intrinsic. Intrinsic and extrinsic. Yung intrinsic, yung happy ka ba doon sa ginagawa mo? At yung ginagawa mo ba, talagang nakikita mo yung value niya sa community. So yun, yung intrinsic. Yung extrinsic, yung bang kinikita nito, nasusuplayan yung kailangan ng family, kailangan nun. So dalawang itong binabalance mo. Merong mga kurso na mataas yung intrinsic. Masaya akong gagawin ito. Halimbawa, I'm an artist, I'm a singer, kakanta ako maghapon, no? Magpe-paint ako ng mga paintings na hindi mabili. Pero masaya ka. At nakikita mo maraming tao nasisiyan, pero hindi ka naman kumikita, may pamilya kang pinapakain. So medyo isa-sacrifice mo ng konti yung intrinsic para doon sa extrinsic. Meron namang mga ayaw na ayaw mo talaga noong trabaho, pero yun lang ang nakaka-supply ng pangangailangan ng family. Katulad ng mga call center agents. Marami sa amin mga call center agents sa church. Kung meron lang sila ibang trabaho, yun ang pupuntahan nila. Pero, kailangan nila yun. Ganon din sa pagpili ng course. Ano ba yung kailangan? Yung intrinsic, yung gusto ko. Yung masaya akong gawin. Yung may gift ako ron. Pero yun ba ay magdadala sa iyo doon sa stable na kalagayan na you can earn really para sa iyong sarili o para sa pamilya. Dahil kung hindi, ay hindi mo na i-consider yun. Pastor, alam naman po na yung pagiging single is also a calling, even yung pagiging parent is also a calling. That's like yung vocation nga ng tao is also that. Ang tanong ko po, Pastor, paano mo yung vocation ng tao would put him into a situation na laging nag-abroad or madalas po hindi maka-attend dun sa mga stated meetings na iyon. Yet, it is in his heart that whatever he is doing is all for the glory of God. Kumbaga, he believes na he's glorifying God because he is excelling in his word. Kasi, maaaring may mga meron nga pong, ewan ko po kung sino nag-quote nito pero katulad nga daw po ng quote, paano mo i-glorify sa God, may isang shoemaker na lumapit sa kanya, tinanong ng shoemaker, how do I glorify God? Dapat ba magpastor ako, magganito ganyan? Dapat ba yung mga ginagawa kong sapatos, may mga little crosses kung tawagin? Sabi, hindi. Just do your best sa iyong work and do it for the glory of God. Magbayad ka ng magsingit ka ng tama at iba pa, and that is already for the kingdom of God. Tama, paano yung pastor kung gano'n yung vocation ng tao? Unang-una, meron tayong generic responsibility before God. Ang isang ama, may responsibility siya to dwell with a wife according to knowledge. May responsibility siya to admonish, to discipline to raise up their children through discipline and admonition. Responsibility niya lahat yun. May responsibility siyang kumita. Now, how can you glorify God in any way kung hindi mo natutupad yung clear mandate para sa iyo? Paano mo mag-glorify ang Panginoon? Meron kaming isang member nun, paalam sa akin mag-abroad. Ang sabi niya, nababurden lang ako sa church. Sabi niya, gusto kong mag-serve, gusto kong mag-support ng mga pastor, gusto kong mag-support ng church nyo. But sabi ko, gagawin mo yan, iwanan mo yung family, iwanan mo yung church. How can it glorify God?
You glorify God first by asking, Lord, what do you want me to do? And what the Lord wants you to do is in the Word of God. And do not abandon that Word of God. Kahit ano pang sa pag-aakala mo ginagamit ka ng Panginoon, kapag ka tinalikuran mo yung clear mandate, then you are not glorifying God. Pastor, good morning po. Salamat po sa message. Meron po ba kayong specific na pwedeng ma-advise, marami pong churches dito, na activity for singles po ng churches, ng isang iglesia, na may enhance yung kanilang desire to serve and to fellowship one another. Ano po yung, kung meron po kayong mga ginagawa sa churches po? Sa akin, sinasabi ko lang lagi sa mga singles, win friends and nurture yung friendship within the church. Care for one another, stirring up one another, open meeting, yun lang gagawin. And then from there, mag-grow ka dun sa kung anong pang pwede mong gawin. In fact, from there, dun ka pwedeng tawagin ng Panginoon into something higher. Hindi tayo agad mag-iisip ng Bible school or missionary. Yung binigay muna ng Panginoon sa atin. May mga singles dito, I'll be as close as possible to them. Meron bagong bisita, let's incorporate them and let us win them to the friendship, to the circle. And from there, kung ang talagang motibo mo is for the kingdom, makikita mo talaga yung pag-grow. Kasi minsan pag sinabing service, mataas kagad yung yung iniisip, magpipreach, maglilid ng Sunday school, magsimula ka rin sa what you have. And then you pray together. Makikita natin yung kung ano yung. Saka umatin daw lagi ng single. Yan. Umatin lagi at magsama kayo para sa singles conference. Okay. Sa November, sama nyo yung mga pwede nyo isama. 3 days yon. Okay, so yeah. Thank you po Pastor Rene sa reminders at sa pag-answer ng questions.